hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Ganda hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang ating pong tatalakayin sa hapong ito is alagaan ang ating tiyan. So, alam ho ba ninyo na ang yogurt isa ho sa mga pinaka-healthy na pagkain. Dito ho kasi natin nakukuha ang good bacteria. Ito ho ay kompleto sa protina, carbohydrate, and fats. So, complete food po siya. May calcium din ho siya para sa ating buto, may potassium, at may vitamin B para sa ugat at stress. Ang isa ho sa pinakamahalaga, yung good bacteria sa yogurt o probiotic. Yung tinatawag ho nating lactobacilli. Di ho ba sa bacteria, meron good bacteria, merong bad bacteria. So, dapat ho, ang pinapatay natin sa pag-inom ng antibiotic is only the bad bacteria. But, pag broad spectrum ho kasi ang antibiotic, pati ho good bacteria, hindi ho maiiwasan na mapatay. Kumbaga sa baril ho, instead na 45 ho, isa-isa lang ho, yung focus mo lang na babarilin, yun lamang dapat. Pagka ho, Armalite ang ginamit, ay lahat ho nagdaanan niyan patay. So, ganun ho, pagka broad spectrum antibiotic. Sa panahon ho kasi ngayon, hindi na rin uubra ang hindi broad spectrum sa dami ho ng mutation and multiplication ng iba-iba na ho at sari-saring klase ng mikrobyo, no? So, kaya ho kailangan nire-replenish or pinapalitan yung good bacteria na nadadamay ho sa pagpatay ng bad bacteria. So, pwede hong gamitin ang yogurt sa may mga singaw. So, ang pag-inom ho kasi ng yogurt, nakatatapal ho sa sugat ng mga singaw. So, kahit saan pa ho ang singaw sa bibig, dila o lalamunan, matatapalan ho ng yogurt at mababawasan ang sakit. Para din ho sa mga nagpapapayat, instead ho na ice cream o full cream milk ang inumin, mas hindi ho nakakataba ang yogurt. Piliin nyo lang ho yung low-fat yogurt. Kasi 100 calories lang ito bawat cup. And para naman din ho sa may lactose intolerance. So, ang ibig sabihin ho ay nagtatais sila kapag nakakainom o nakakakain ng mga pagkain may gatas. So, katulad ho ng may IBS, Irritable Bowel Syndrome. So, yan ho talagang bawal na bawal ang may caffeine at gatas kasi ho mag-LBM ho talaga, no? Emergency ho yan sa toilet palagi, no? And masakit na masakit ho ang abdomen. And para ho makaiwas sa cancer sa tiyan. So, ang yogurt ho ay makatutulong sa pagpaparami ng good bacteria, lactobacillus ang ating tiyan. And gaganda pa ang ating pagdumi. Ayun ho, makaiiwas tayo sa colon cancer. Para rin naman sa vaginal yeast infection, kadalasan ho ito sa kababaihan, no? Paulit-ulit hong nakakapag-take ng antibiotic because paulit-ulit ang UTI. Basta ho namamatay si good bacteria, fungal infection or viral infection sets in. So, kumbaga, si fungal and viral infection, sila ho yung magnanakaw. And si good bacteria, siya ho yung security guard. Kaso ho,
nung nag-Armalite ho ng antibiotic, natamaan ho sa security guard. So nakapasok ho si yeast infection. Kadalasan ho yan sa vagina ng babae, lalo na ho pag medyo may edad na. So nagkakaroon ho ng makati at puting discharge sa puwerta ang babae. Pero nagagamot naman ho ito ng doktor, no? Ayan, napakagaling ho ng yogurt sa ganitong kaso. Binibigyan ho kadalasan ng antifungal suppository. At the same time, mas mapapabilis ho kung kakain ng yogurt sa loob ng isang tasang yogurt sa loob ho ng 5 days. Para ho manumbalik si lactobacillus na yan ho dapat meron tayo sa ating puwerta o cervix. Kapag ho ang kababaihan ay kumain ng 4 cups ng yogurt bawat linggo, hindi ho sila magkakaroon ng impeksyon sa ihi at sa puwerta, sa cervix. Para rin ho sa mga umiinom ng antibiotics, uminom din ho kayo ng yogurt. Mas maganda rin ho kung habang umiinom kayo ng antibiotic, pwede nyo na ho itong sabayan ng pagkain ng yogurt everyday. Para ho immediately napapalitan ang mga good bacteria na maaring napansala sa pag-inom ng antibiotic. And para sa marami pang sakit, ayon sa pagsusuri ho, pinalakas na ho ng yogurt ang ating immune system at tinatanggal ang mga bad bacteria sa katawan. And dahil po dito, marami pang sakit ang pinapalagay na matutulungan ng yogurt tulad ng ulcer, allergy, cancer, HIV, AIDS. Para sa kailangan ho mag-yogurt tayo para sa ating kalusugan. Another thing, yan ho ay para sa pag-aalaga natin sa ating tiyan. Isa pa ho sa parte ng ating abdominal system, ang atin hong pancreas. So medyo na-discuss na ho kasi natin halos lahat. Ulcer, gastritis, yung constipation sa colon, diarrhea, no? So pancreas, so bihira hong napag-uusapan ng pancreas. Kung cancer of the pancreas po, kadalasan ho sa smoker, no? Ang risk factor. And also, dalawa ho yan. May head, may tail na klase ng pancreatic cancer. Now, mas may konting simptomas ho ang sa head of the pancreas kasi medyo naninilaw ang pasyente. Kala mo sa liver and gallbladder ang problema. Yung pala ho sa head ng pancreas. Mas malala ho ang pagka ho ang cancer at tail of the pancreas kasi ho, mamamayat na lang ang pasyente bigla kasi ho walang symptoms. And pag namayat na ho ang pasyente at hirap nang kumain, advanced stage na ho, may kalat na ho. Kaya pag na-operahan ho yun, hindi na rin pwedeng tanggalin dahil kalahat na ho sa surrounding organs. No? Ang pag-uusapan ho natin is yung acute pancreatitis. Iba ho ito sa bangungot. Di ho ba? So, yung bangungot, yun ho yung nananaginip ka ng bad, no? So, ang bangungot syndrome ho, ito yung sakit sa pancreas na tinatawag hong acute pancreatitis. So, ang acute pancreatitis ho ay pamamaga ng ating lapay. So, di ho ba ang trabaho ng pancreas ay yung maglabas ng juices para tunawin ang ating kinain. So, meron hong alpha and beta cells ang pancreas. Beta cells yun ho yung sa insulin, beta cells. So alpha cells naman ho yung sa glucagon. Insulin, pambaba ng sugar, glucagon, pantaas ng sugar. And bukod po doon, ayun, tagagawa ho ng pancreatic juice ang lapay para ho pantunaw. Now, alam ho ba natin na ang lapay ay nagpo-produce ho ng halos 8 basong pancreatic juice sa isang araw. And 2 ho ang sanhi ng acute pancreatitis. Sobrang pagkain ng marami at sobrang pag-inom ng alak. So, kapag ho naparami ang ating kinain, ayan ho, nahihirapan ho ang ating lapay sa pagtutunaw. Ayon ho sa mga eksperto, posible raw na namamana ang
acute pancreatitis dahil mas natatagpuan ho ito sa mga kalalakihan ng Asya. Siguro ho mas malakas din uminom ng alak ang mga kalalakihan. Ang karaniwan hong na-acute pancreatitis is yan, yung mga mahilig hong uminom, iinom ho ng marami, tas magpupulutan ho ng oily. Ayun, no? So, kadalasan ho, pagkatapos niyan, ayan, no? And ang sintomas ng acute pancreatitis ho ay matinding pagsakit ng sikmura. At yung pain hong yan, tumutugon yan sa likod. So kapag kahugan yan ang klase ng pain ninyo na tumutulay ho sa inyong likod, pumunta ho agad sa ospital dahil baka ho kayo ay inaatake ng acute pancreatitis. Kumain ho ng 5 to 6 times sa isang araw pero pakonti-konti lang. Makatutulong ho ang ganitong schedule sa marahang pagtutunaw ng ating kinakain. Hindi ho yung 3 beses pero ang dami-dami po, no, bulk. Para ho sa may mga diabetes, hindi rin gaanong tataas ang inyong asukal sa dugo. And sa merienda ho, pwedeng isang saging o mansanas lang. Sa hapunan, pwedeng kalahating tasang kanin, sabaw at isang ulam lang. Hindi ka tataba and dahil dito konti lang ang kinakain mo. So yan ho, isa ho yan kung paano iiwas sa acute pancreatitis. And also, maglakad-lakad ho ng 20 minutes pagkatapos kumain. Bawal ho matulog kaagad. Kapag napadami ho ang kinain mo at biglang matutulog, baka ho magalit ang lapay natin. Ayun nga ho, baka ma-acute pancreatitis. At ito pa, syempre ho, kung iinom ng alak, lagyan ho muna ng pagkain ang inyong tiyan at uminom ng water. Masama ho kasi ang alak kapag walang laman ang tiyan. Masisira ho ang ating atay at pancreas. Actually, kung akong tatanungin, wag na hong uminom ng alak. Kasi ho, mahihit niya both the pancreas and the liver. Ayan po, ang acute pancreatitis, nangyayari ho yan sa mga manginginom na ayun, may oily hong pulutan. Ang kapalit ho niyan, yan, very painful abdomen na tumatagos ho sa likod. Di ho ba maraming Pilipino ang namamatay dito? So, ayun, kung matatandaan nyo ho, itong pagkamatay ni Rico yan, di ho ba, hinihinalang sanhi ng pagkamatay ay acute pancreatitis. Although wala hong makakapagsabi talaga na yun nga ho talaga, no? Isa pa hong pag-usapan natin is yung tamang pag-inom ho ng tabletas. Kasi o simpleng pag-inom ng tabletas, minsan ho mali. So, akala ng tao, simple lang. Pero may mga malalaki hong tabletas o kapsula na mahirap hong lunukin. At meron ho kasing taong mahinang uminom ng gamot at meron naman hong taong magaling uminom ng gamot. So, lalo na ho sa mga may edad na maraming tabletas na iniinom everyday. So, talaga hong sakripisyo sa kanila ang pag-inom ng tabletas. Now, sa mga elderly ho kasi, isa sa agony nila, kaunti na ho yung saliva nila. Kaya hirap na hirap ho silang lunukin. Syempre ho, mas may edad, mas maraming maintenance, di ho ba? Para ho hindi mabulunan, sabayan ho ng tubig ang pag-inom ng tabletas. Inumin ho ang tabletas na may kasunod ng tubig. Syempre naman ho. Pero may ibang tao ho, kahit sinundan ng tubig, naiwan ho sa dila, sa tang yung gamot. No? Hindi ho sila, dapat ho, ganito yon, di ilalagay nyo sa tang ninyo yung gamot. Pag inom ho ninyo ng tubig, kailangan palutangin ninyo yung gamot sa tubig para ho paglunok ninyo kasama yung gamot na masuswallow ninyo. Kasi ho, kung sinundan ninyo ng tubig, pero hindi nyo ho pinaanod. Naintindihan nyo yung word na pinaanod. Kailangan ipaanod ninyo sa water yung lulunukin ninyong gamot. Kahit ho inuman nyo ng tubig, kung hindi ninyo pinaanod yung tabletas
sa tubig, hindi nyo ho yan malulunok. Kahit mabusog na kayo sa isang basong tubig, andyan pa rin ho yung tabletas. Kailangan ho, practicein ninyo na mailutang ninyo sa water yung iinumin ninyong tabletas. Practice po kung kayo ay mahinang uminom. Kailangan matutunan nyo ho yung tamang way ng pag-inom ng gamot. Kasi ho, may mga sitwasyon na kahit ayaw ninyo, kailangan nyong inumin yung gamot dahil may sakit kayo at kailangan nyo ng katawan ninyo. Lugi ho kayo kung hindi ninyo kayang inumin. Paano kayo gagaling? Napapractice naman po yan. Marami ho sa ating kababayan ang nagsasabi na kaya nilang uminom ng kanilang gamot na walang tubig. So, mali ho yun at masama po ito. Kasi may mga tabletas na nakakairita sa lalamunan at tiyan. Meron hong matapang. At kapag ito ay nalusaw ng walang tubig, mahihirapan din ho yung tabletas na bumaba sa tiyan. So, kailangan ho talaga ang water. Pwede ho itong makagasgas ng tiyan at magdulot ng ulcer. So, ang tawag ho dyan ay pill gastritis. So, meron ho tayong tinatawag na pill gastritis. Pill na tabletas, P-I-L-L. Kumbaga, nagasgasan yung tiyan mo kasi nga, nilunok mo ng walang water, ayun, dumikit ho doon sa isang part ng stomach ninyo. Kaya, sasabayan ho ng 2 or 3 na lagok ng water ang pag-inom ho ng inyong gamot. And kailangan nakaupo kayo ng maayos at ilagay sa gitna ng dila ang tabletas. So, pwede ho munang basain ng konti ng tubig ang inyong bibig bago ho ilagay ang tabletas para ho medyo madulas pag nilunok nyo ito. Hindi ho, lilinawin ko, hindi ho pwedeng uminom ng tabletas ang taong nakahiga. Kahit na ho actually hindi tabletas, kahit na ho hindi kayo pwedeng lumunok ng kayo ay nakahiga. Di ho ba sa mga pelikula makikita ninyo, nakahiga, iaangat lang ho ng kaunti ang ulo, tapos paiinumin na ho. Pakakainin ng kung anong sabaw, o di kaya ho ayun nga ho, gamot, tapos lulunok. Mali ho yun na pinakikita ho yun sa pelikula. Pwede hong magkaroon ng aspiration pneumonia. Actually, kahit tubig lang ho, kahit walang solid, pwede ho yung aspiration pneumonia. When we say aspiration pneumonia, yung dapat ho papasok sa tiyan ninyo, papasok ho sa baga ninyo. And instead ho na mikrobyo ang pumasok, foreign body, like food and water, it can cause pneumonia. And aspiration pneumonia is what? It is deadly. Tandaan niyo ho, kahit na anong klase ng pneumonia is deadly. Nakakatawa nga ho, pagka manunood ka ng mga pelikula o telenovela, makikita mo nakahiga. Tapos iaangat lang ho ng kaunti yung ulo, iinom na ng gamot, hihigop ng sabaw. Maling-mali po yan, no? So, nagsuicide ho ang pasyente kasi nga ho, maa-aspiration pneumonia. Dapat ho, papasok sa sikmura, ay hindi ho, nakapasok ho sa baga. Kami ho, bata pa ako, pag makikita kami ng papa namin na kakain o iinom nakahiga, sinasaway ho kami, masama daw. Now that I am already a doctor, I understand why. Ganun po pala, kaya ho sinasaway na. Kaya ngayon pong alam nyo na, kung kayo ho ay hindi nyo alam, turuan nyo ho ang mga anak ninyo, wag na wag kakain or iinom ng kahit na ano ng nakahiga. Kahit na ho yung slightly higa lang, kailangan ho nakaupo ang umiinom at kumakain. And sa paglulunho ng tableta, siguraduhin nakababa ang iyong panga. At saka yung naka-chin tuck ho, o lower chin. Ito ho ay para magsara ang daanan ng hangin at tumuloy ang tabletas, patungo ho sa tiyan. And wag hong itataas ang ulo
habang umiinom ng tubig at baka ho yun, mabulunan o ma-choke. Kapag ka ho napunta ang anumang bagay, tubig, tableta o pagkain sa daanan ng hangin, delikado po ito. Yun na nga ho ang sinasabi nating aspiration pneumonia. Kailangan ho itong maiubo o mailabas muli. Ay napakahirap po noon. Paano mo iuubo at ilalabas uli yun, no? At so kailangan ho nakababa ang inyong panga. So naka-chin tuck ho, or lower your chin. So para ho magsara yung daanan ng hangin. Para ho doon ma-shoot sa inyong tiyan, no? Wag hong makikipagkwentuhan or makikipagtawanan habang umiinom ng gamot. Halimbawa, kung nagkwekwentuhan, kasali kayo doon sa kwentuhan, naisipan yung uminom ng gamot, tapos biglang nagtawanan, tatawa din kayo, nasa dila nyo na ho yung gamot. Mabubulunan ho kayo niyan. Seryosohin nyo ho ang pag-inom ng gamot. Lalo na ho sa may edad na, dahil kaunti na nga ho ang saliva ng may edad na. So kailangan ho doble ang ingat dahil hindi na ho ganun kahusay ang kanilang swallowing reflex, no? Mas mainam ho ang tubig ang gamitin na liquid kasabay ng gamot. Wag ho soft drinks, kape o juice. Kasi ho may mga pagkakataon na pwede ho itong makaapekto sa bisa ng gamot. And secondly, kung hindi ho kayo napayuhan ng doktor, inumin na lamang ho ang gamot pagkatapos kumain. And may mga gamot ho kasing iniinom bago kumain. Katulad ho ng mga pang-diabetes, no? But when we say pagkatapos kumain, wag naman ho immediately after kumain. But mga an hour after kumain. Yun ho bang medyo natunawan na kayo ng kaunti, pero hindi naman ho yung sasama lang yung gamot ninyo sa kinain ninyo. So medyo nauna na ho ng kaunti yung kinain ninyo, pero hindi pa ho kayo gutom. Basta ho kailangan lang may laman ng tiyan, kahit isang saging lamang ho, bago kayo uminom ng gamot. Wag hong empty stomach kung hindi ho ninyo na itanong sa doktor ninyo. Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Yan po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doktor ni 7502. Kung ang balat daw po ng mansanas ay masustansya rin daw ba ang balat ng peras at ng carrot? Para nyo na rin hong tinanong na halos lahat ay masustansya ba yung balat. So, ganito ho yan. Of course, meron din ho talagang mga taglay na sustansya May iba yan. rin Oo, kaya lang, content. ganito ho ang kondisyon. Kung hindi nyo ho tatanggalin yung balat, kailangan nyo hong bumili ng ozonizer machine. Kasi nga ho, ozonizer machine can sanitize, no? Papatay niya ho lahat ng mikrobyo at mga spray, chemical spray doon sa pagkain. So in that way, pwede hong hindi ninyo balatan. So okay po yun. Pero kung wala ho kayong ozonizer machine, yung mga vinegar lang po, baking soda, ang masasabi ko ho it is not enough. Kasi ho, pagka ozonizer machine ang ginamit ninyo, purbahan nyo ho, kamatis, yung isa inozonize, yung isa ho hindi. Lagay nyo ho sa ref, sabay. After 2 weeks, bulok na ho yung hindi inozonize. Yung na-ozonize po, wala ho. Fresh pa rin siya. Kasi ho, zero germs. So, ang nagpapabulok ho ng kahit na anong pagkain are yung mikrobyo po. So, ibig sabihin, yung inozonize ho, zero germs siya. Kaya, fresh pa rin ho siya even after 2 weeks, basta ho naka-ref siya. So, ganun din ho yun. Kahit hindi nyo balatan yung carrots at yung peras, basta ho malinis yan, may sustansya pa rin ho tayong makukuha dyan. No? So, lang tayong oras. So, mangyari po lang na kayo magpalista kung kayo yung magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899.
Pwede rin po kayo mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. Always remember na lahat po tayo ay nagdaan sa 2 taong pandemic. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong 2 procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit, no? And yung mga wala naman hong karamdaman, gusto lamang magpaputi, magpaganda at magpalakas, meron ho tayong beauty drip. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook. Account po natin Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang Kikiki. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.